and sa mga experience na binigay ni God sa bawat isa. Praise God. Sige po, bago tayo mag-start, i-commit lang po natin itong message na to para kay God. Father in heaven, muli, Lord, salamat po at kasama kami ulit ngayong gabi para po mag-aral, matuto, makinig, Lord God, ng iyong salita. I-acknowledge the presence and ng Holy Spirit na gagabay sa amin na siyang tagapagturo ngayong gabi. And Holy Spirit, move sa bawat puso at isipan ng bawat isa. Share your thoughts, yung revelation sa aming pag-aaralang mga salita mo. Salamat po, Ama, sa pangalan ng iyong anak ng si Jesus. Amen. Ayan. So kung hawak niyo po yung mga Bible, wala po akong PowerPoint. So kung may hawak po kayo mga cellphone, dyan po sa inyong yung Bible, pakibukas na lang din po. So message po natin ngayong gabi is you have been given spiritual authority. Message natin, you have been given spiritual authority. So verse natin, Luke 10 verse 19. Luke chapter 10 verse 19. Basahin ko po sa English at Tagalog. Behold, I give you authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Sa Tagalog po, sabi, narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paray hindi kayo maaano. Amen. Hallelujah. So ito po yung situation yan. So yung 70 disciples na inutusan ni Jesus Christ para mag-cast out ng demons, magpagaling ng may sakit, bumalik po sa kanya. No? At ang sinasabi nila, Panginoon, yung mga demonyo nagsisuko sa amin sa iyong pangalan. Ang sabi ni Jesus Christ, ang response niya, yung Luke 10:19. Sabi niya, binigyan ko kayo ng kapamahalaan. I have given you authority. So ano ba yung mga ahas at mga alakdan? So yan yung mga demons yan. So tinutukoy is spiritual authority. Ano ba ibig sabihin ng authority? So authority is, ang Greek word niya is exousia. No? Exousia. Sa strong numbers, kung makikita niyo po yan. Sabi po dito, the power or right to give a command or to exercise force. No? So mga alagad, binigyan sila ng authority ni Jesus Christ. So as well tayo mga believers, ganoon din. Same authority rin yung binigay sa atin ni Jesus Christ nung binigyan niya yung mga disciples na makasama niya. So tayo, meron tayong authority to command, no? To exercise yung force na binigay sa atin ni Jesus Christ. Merong kanon. So bilang believers, meron kang authority. Okay? So ano ba sinisimbolize ng serpents and scorpions? So ang symbols na sinisimbolize ng serpents and scorpions is mga evil spirit. Evil spirit and demonic powers. Lagi natin tandaan, nung na-born again ka, kaaway ka na nila. No, mas nagiging aware tayo sa spiritual nung tayo ay na-born again. So itong mga evil spirits na to, yan yung una nating kalaban. Diba? Sabi ko sa Ephesians 6:10, our warfare is not from flesh and blood, kundi sa mga spirit. So itong serpent and scorpions, sumisimbolo po sa mga evil spirit and demonic powers. So si Jesus Christ, kung ang binibigay sa atin ni Jesus Christ is life and abundant life, etong mga enemy na to, ang binibigay sa atin is sakit,
Diba? Ang desire nila is to destroy tayo pag nakawan tayo. Ah, so kanina no, yung isang kapatid natin testimony no, ginagamit ng mga evil spirit o may influence ng mga sa mga espiritu yung mga tao na kung grabe makapag persecute sa kapwa Pilipino pa man din. Oh, so laging tandaan natin, hindi natin kaaway yung tao, but they are manipulated and they're influenced ng mga spirit. Kaya nagkakaroon sila ng ganong character and nature. And siyempre, hindi nila kilala si Jesus Christ. Okay? So, si God, binigyan tayo, every believer po every believer, God gave us spiritual authority. Oh, kahit pa bagong believer ka pa lang o matagal na believer ka na, meron kang spiritual authority. At yung spiritual authority na yun, paano siya dumadaloy sa atin? Paano siya nagpo-flow sa atin? Una, kaya siya nagpo-flow sa atin sa pamamagitan ng status natin kay God. Ano ba yung status mo kay God? Ano ba yung stand natin kay God? Oh, our status with God. Sabi po sa Romans 5 verse 1. Ito po yung pinamahalaga Dapat malaman mo kung ano yung status mo kay God. Therefore, since we have been declared righteous by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So dapat alam mo, tayo ay righteous. Ang katayuan natin sa Diyos, ang status natin kay God, ang sabi po dito ni Paul, we are declared righteous by faith. So kaya naman tayo righteous dahil kay Jesus Christ. Our Lord is the Lord is our righteousness. So by faith. So kaya ka na-declare na righteous because you have faith in Christ sa kanyang ginawa. Oh, not na sa performance natin kaya tayo naging righteous. Kaya tayo naging righteous by faith lang kay Christ. Hindi sasabihin natin na ako righteous ako kasi dahil sa ginagawa ko. No. Sabi po ni Paul, and si Paul is guided ng Holy Spirit. Sabi niya, tayo ay declared righteous by faith kay Christ. Amen? So, ito po yung unang dapat natin malaman na sa harapan ng Diyos, tayo ay righteous because of our faith kay Christ. Malinaw po dapat sa atin yon kasi ang enemy, hahanapan kanya ng pagpapataas sa sarili. No? Pag nakita niya na may nakikita siya sa parte ng aspeto sa buhay mo, bahagi ng buhay mo na parang ikaw yung nasusunod, ikaw yung may ikaw yung yung flesh mo buhay pa, gagamitin niya yun para itaas ka. Gagamitin niya para i-compare ka sa ibang tao na mas magaling ka diyan, mas ka diyan, no? Pagdating kay God, lahat tayo pagdating sa ating kaligtasan, pagdating sa ating righteousness, holiness, tayo ay nakadepende lang sa ginawa ni Jesus Christ. Amen? So second, so para mag-flow yung spiritual authority sa atin is kailangan natin ng tuloy-tuloy na relationship kay God. Hindi pwedeng every Wednesday lang. Oh. Pag Monday, Tuesday or Thursday, wala. O kaya pag Sunday lang, magsisimba lang tayo every Sunday lang. So ang relationship natin kay God continuous. No? Present tense siya. Tuloy-tuloy dapat yan. Sa John 15 verse 5, sabi po dito, I am the vine, sabi po ni Jesus Christ, you are the branches. The one who remains in me, the one who remains in me and I in him, bears much fruit. Because apart from me, you can accomplish nothing. So sabi ni Lord, kapag wala kayo sa akin, pag hiwalay kayo sa akin, wala kayong ma-accomplish sa buhay ninyo. Kasi nasa akin ako yung may gawa sa inyo. Ako yung may plano sa inyo at ang plano ko ay mabuti para sa inyo. No? So kung hiwalay kayo sa akin, mamamatay tayo. No? Yun nga yung nangyari nung temptation, no? And that is separation from the source of life. Kaya nung nahiwalay si Adam and Eve kay God,
doon dumating yung spiritual death, separation doon sa manilikha nila. So kaya tayo, ah if yung relationship natin kay God is tuloy-tuloy talaga nile-level up. Alam mo yung habang tumatagal mas nakikilala mo si God. Hindi lang pwede na ang alam mo lang is namatay para sa si Christ. Ay, alam mo lang pupunta ka sa heaven kapag namatay ka rin. No? Ano lang po 'yun. Isa lang po isa napakagandang pangako ng Diyos sa atin. Habang tumatagal yung ating pagpapatuloy sa relationship natin kay God, napakarami po niyang magandang gawa o pangako na ipapakita niya sa atin. Isa nga po itong ating topic ngayon na meron tayong spiritual authority. Amen? So, thirdly, para dumali yung ating spiritual authority, kailangan nating magpasakop sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Diba? Sabi sa Acts, bababa ang kapangyarihan sa inyo. Diba? Nabautismuhan sila ng Holy Spirit. So, ang believers, if sila ay gumagawa o sumusunod, nag-obey sa commandments ni Jesus Christ, kasama po doon ang Holy Spirit. So, sabi ni Jesus Christ, kumbaga nung nandito si Jesus Christ po sa earth nung sa ministry niya, kasama man po niya ang Holy Spirit sa kanyang ministry. Oh, sabi po sa Matthew 12 verse 28, but if I cast out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has already overtaken you. So, yung buhay ng tao, pinangako ni God, promise ni God ang Holy Spirit. And then, kaya natupad yung pangako na yon dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. So lahat ng na kay Lord Jesus Christ, lahat po may Holy Spirit. At kung may Holy Spirit ka, asahan mo mga kapatid, no one o no power o ng enemy ang pwedeng makasakit sa iyo. Yes, may mga may mga attacks ng enemy. But once na tinayuan mo, no? Tayuan mo yung pangako ng Diyos, tayuan mo yung kanyang salita, it is impossible na hindi mag-obey yung mga evil spirit na yan. Kasi we are declared, no? Tayo ay binigyan and kailangan lang natin tong tayuan at ipakita sa enemy na alam natin ang salita ng Diyos. Kaya lang naman tayo natatalo at parang natatalo kapag inakala natin na hindi tayo mananalo. We are always triumphant in Christ Jesus. Sabi pa sa Hosea, no? Ni Prophet Hosea, my people are destroyed for lack of knowledge. So kaya po napakahalaga ng salita ng Diyos eh. Alam mo, pinaka-importante sa lahat yung salita ng Diyos. Kasi nung tinetempt si Jesus Christ, at sinasabi ng devil na, nagugutom ka na, kumain ka na, gawin mong bato itong tinapay, gawin mong tinapay itong itong bato para makakain ka. Ano response ni Jesus Christ? Teka lang. Hindi lang naman sa pagkain nabubuhay ang tao. Nabubuhay siya sa bawat salita ng Diyos. Imagine mo mga kapatid, ang yaman-yaman dahil yung pagkain pero wala kang salita ng Diyos. Hindi yung tunay na buhay. Ang yaman mo na talagang sobrang na yung wealth mo. Alam mo wala kang problema, para nakatuon ka sa kalakasan mo, sa yaman mo. Pero walang buhay, walang Kristo, hindi po tunay na buhay. And lalo na temporary lang tayo sa mundo. Kung wala kang Christ, nang ikaw ay bawian ng buhay, ay pupuntahan mo eternal. Isang heaven, isang hell. Eternal death, eternal life. Eternal death, pero buhay ka pa rin.
Hindi ka lang mamamatay-matay dahil sa yung pain, yung lahat talagang maranasan natin. Maranasan ng tao na hindi tumanggap kay Christ. Oh, so lahat tayo may pagkakataon. So sasamantalahin natin yung pagkakataon na yon para manatili at magpasakop sa Diyos. Ayan, amen. John 6:38, sabi po, because I have come down from heaven to do not my own will, but the will of Him who sent me. Oh, so hindi yung authority na yun na ginamit ni Jesus Christ pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Ha? Sabi ni Jesus Christ, lahat naman ng ginagawa ko dito dahil sa kalooban ng Diyos. Kung ano yung kalooban ng aking ama, yun ang aking ginagawa. So yung utos na yon is pinagkatiwala ni God sa kanyang anak. At ginampanan ng Panginoong Jesus kung ano yung kalooban ng Ama. So kung ito ay pinagkatiwala ng Diyos kay Jesus Christ, yung authority na to, and then yung authority ni Jesus Christ, di ba sabi niya sa Matthew 28, binigay sa kanya lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. And then sabi niya, magpalasin din mo yung pag may sakit. So binigay din sa atin. So kung binigay ni God kay Jesus Christ and then si Jesus Christ binigay sa atin yung authority na yon, kailangan natin siyang gamitin ng tama. At gamitin natin siya dun sa purpose kung para saan yon. Sabi po sa 2 Corinthians 13:10, dahil dito'y sinusulat ko ang mga bagay na ito samantalang ako'y wala sa harapan. So si Paul po ito, upang kung nasa harapan ay huwag akong gumamit ng kabagsikan ayon sa kapamalaang ibinigay sa akin ng Panginoon sa ikatitibay at hindi sa kagigiba. So alam naman natin si Paul, rich ng yan eh. Si Paul, rich na revelation yan. Grabe revelation na na-receive ni Paul kay Jesus Christ, kay Holy Spirit. No, kaya nga meron diyan na sinabi si Paul na may gusto siyang alisin, no? Kasi pinadala siya ng tormentor dahil dun sa yaman ng revelation na kanyang nakukuha na binibigay sa kanya. So, sabi niya dito, meron akong authority. Diba, alam niyo yung sinabi ni Paul sa 2 Corinthians na yung ginagawa ng mga kababayan niya, yung asawa ng kanyang tatay, inasawa niya rin. Sabi ni Paul, ibigay ang katawan na yan kay Satanas para hindi mapahamak yung kanyang espiritu. No? So merong authority si Paul na kaya niyang ialis ka doon sa church. Pero sabi ni Paul dito, meron akong pamahalaan, pero ibinigay sa akin to ng Panginoon para sa ikatitibay at hindi sa ikagigiba. So kung meron tayo nasa authority tayo, ayan, hindi lang naman sa spiritual, pati sa physical. Merong mga authority. Kung binigyan ka ng authority, kailangan gamitin mo sa tamang paggamit. No, yung authority natin bilang believers, bigyan tayo spiritual authority, kailangan din natin gamitin sa tama kung saan kung anong purpose ni God para doon lang natin siya gagamitin. Minsan kasi nangyayari nagiging superstar na eh. Diba? Ngayon nangyayari parang na-idolize na yung parang naitataas na yung mga tao, hindi na si God dahil nga sa mga deliverances o miracles, mga healing na nangyayari. Ang hinahabol ng tao, yung minister. Ay, pumunta tayo dito sa taong to kasi itong taong to, grabe to mag-flow sa healing, sa deliverance, sa miracles. So may mga ganyan. So ngayon, yung tao ang hinahabol na si minister. Ngayon, maniwala man kayo sa hindi, at tanggapin niyo man o hindi, kapag nasa flesh yung tao na yon, ano maramdaman niya? Pagtataas sa sarili. So, nagkakaroon ng maling motibo.
Oo. Ang authority natin is para mag-glorify lang si God. Si God ang makita, si God ang mapupurihan, maluwalhati, siya ang madakila sa buhay ng tao. Amen? Oh, alam niyo po yung sa Matthew 7:21 to 23? Di ba sabi doon, Panginoon, nagpalayas kami ng mga demonyo, gumawa kami ng mga himala sa pangalan mo. Pero sa sabi ni Jesus Christ, nag-aakala sila na sila ay kilala ni Jesus Christ dahil sa kanilang ginagawang makapangyarihan. Pero sabi ng Lord, teka lang, hindi ko kayo nakikilala. Oh, oh. So dapat alam natin yung paggamit ng authority natin. Yung purpose lang. Kung ano yung purpose ni God, doon natin gagamitin. Hindi rin po siya para sa mag-gain ng pera. Alam niyo po, nagpipray po kami online. Karamihan po ng aming pinagpipray is mga Katoliko. Karamihan po siguro mga 70% Catholic. And then may mga Muslim din na kami napag-pray. Pero lahat ng napag-pray namin nasa Katoliko, Katoliko rin po ako before. Ang lagi nilang tinatanong sa amin, magkano yung bayad sa gamutan? Ang sabi ni Christ, ibinigay sa inyo ng libre, ibibigay nyo rin natin ng libre. So kahit po hindi nila intention na bayaran kami, hindi namin tinatanggap yung perang binibigay nila. Meron pa pumipilit, hindi po ba kahit magbibigay gusto lang po magbigay donation ganyan. So, kasi hindi nila alam kung bakit sila nagbibigay. Parang ang mindset kasi nila, may healing, may perang kailangan dito. Kaya ang tanong ng mga tao, magkano bayad? Wala kasi kaming pera para magpatingin eh. Alam mo, napakaraming taong captives. Sumali po kami ng mga grupo sa mga anting-anting, mga albularyo, sinalihan po namin yan. Pero kapag may nagpapapray, i-chat namin ng personal. And then kapag nag-message po siya, ipag-pray namin siya. At nagugulat sila, hindi kami mga albularyo. Kami ay mga born again Christian na gumagawa ng healing, walang bayad. Gumawa kami ng ano tawag dito, para mga poster. Mga poster, nilalagay namin doon, free. Deliverance, ganyan, healing. Ayun nilalagay namin, wala pong bayad dito. So may nagme-message naman po at nakakatawa kasi sa mga taong gustong magbigay, magbayad na hindi namin tinatanggap, alam po nangyayari? May ginagamit ang Lord labas doon sa mga pinagpipray namin para mag-support doon sa ministry, sa gawain. Kapag may mission, may provision si God. Amen? Ayan. So, tayo ay accountable. Doon sa nagbigay sa atin ng authority. Kung binigyan ka ni God ng authority at meron ka sigurado kasi believer ka, meron ka, ikaw ay accountable kay God. Doon ka magsusulit sa Kanya. Pag at the end of the day, doon pa rin tayo sa Kanya babalik eh. Romans 14 verse 12, kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Ang mga believers lang po yan. Kasi ang devil is already judged. Doon na sila sa lawang apoy at asupre. Hindi na sila kailangan pang dumaan sa pagsusulit kasi they are already judged. Pati yung mga hindi mananampalataya kay Jesus Christ is na-judge na po yun. Kapag walang Kristo, ay punta ka sa lawang apoy at asupre. Amen. So dito po tayo ngayon sa dadako sa ating pinaka main points natin ng gawain. Hindi pa pala, sorry. Okay. John 14 verse 12. Sabi pa sa John 14 verse 12, most assuredly I say unto you, he who believes in me,
The works that I do, he will do also. Okay, tanda natin. The works that I do, he will do also. And greater works than this will he do because I go to my Father. So bilang believers, entrusted sa'yo, sa atin, ni Jesus Christ yung kanyang authority and power. So, ibinigay niya po sa church, pinagkatiwala niya po yan sa church, sa believer, yung authority at ang kanyang power. No, so kung binigay sa iyo ng Panginoon yan, pinagkatiwala sa iyan, ikaw ay tinawag para gumawa ng mga supernatural works. Amen? Kailangan mo lang i-exercise yung authority na yon. Kailangan mo siyang i-exercise. Yung authority na entrusted sa iyo ni Jesus Christ, i-exercise mo as a member of God's family. Amen? Nung born again ka, pinanganak ka sa Espiritu, tinanggap mo si Jesus Christ, nilisib mo siya, binigyan ka ng kapangyarihan para maging anak ng Diyos. So as a believer, ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay member ng family of God. Si Jesus Christ is Son of God. So kumikilos siya bilang family of God, and then tayo po, as a believer, meron tayong authority and power. Same na meron si Jesus Christ. And that is the Holy Spirit. Ang anointing natin ay si Holy Spirit. Sabihin mo ngayon sa sarili mo, meron akong authority and power dahil sa faith ko kay Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Okay. So tayo ay mga representative ni Jesus. Tayo ay mga representative ni Jesus Christ. Representative saan? Ano gagawin natin? Una, hindi ko na po yan yung mga babasahin yung mga verses. Yung mga main points na lang. To preach the gospel. Hindi lang pastor ang gumagawa yan, mga kapatid. Hindi lang yung nasa fivefold ministry ang gumagawa yan. Kapag believer ka, ikaw ay merong authority to preach the gospel. Ikaw ay may authority to make disciples. Ikaw ay may authority to bless people sa pamagitan ng mga salita ng Diyos na sinasalita mo para ma-empower yung mga tao. Ang kapangyarihan po ay nasa salita ng Diyos, wala po sa salita natin. So kaya ang number one na ibibigay natin sa tao is Word of God. Why? Kasi ang Word of God ay tinatahanan ng buhay. Yan ay buhay. Yan ay makapangyarihan. We have authority to break bondage. Alam niyo po ba, meron tayong authority to break bondage. Halimbawa, bondage ka ng sa alak, sa sugal, sa sigarilyo. Meron po akong kapitbahay. Nagpapatugtog ako ng worship song, Tagalog. Tapos, lumabas ako, nagwawalis ako sa labas. Bigla po siyang lumabas din ng bahay nila kasi tabi-tabi lang po yung bahay namin. Tapos sabi niya sa akin, bigla ako siya paglapit niya sa akin, iyak siya ng iyak. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Sabi ko po sa kanya. Kasi narinig ko yung yung mga tugtog, pinapatugtog mo Biglang may parang malamig na dumapo sa akin, parang may malamig na dumaloy sa akin Hindi ko na mapigilan yung pag-iyak ko. May bless naman ako, na-bless po ako sa kanya. Wow, si Holy Spirit yun, tinatouch ka, sabing gano'n. Kasi sinasabayan mo yung kanta, sabing gano'n sa kanya. Tapos nagkwentuhan kami na gustong-gusto na raw niyang tumigil ng paninigarilyo. Pero hindi niya raw mapigilan talaga. So bondage na po siya noon. Meron na siyang bondage na po siya ng spirit na yon. Addiction, spirit of addiction. Ngayon, sabi ko sa kanya, gusto mo bang lumaya dyan? Sabi ko, oo. Sabi niya po, oo. Kaso lang, kapag tinigil ko ng 1 o 2 araw, nanginginig na ako, naglalaway na ako So, meron na pong masamang epekto sa kanya, sa kanyang katawan. Sabi ko, kung gusto mo makalaya yan, palalayain ka ngayon ni Jesus Christ.
Pero magpe-pray tayo ngayon. Mag-pray po kami doon sa labas ng bahay. Pray kami dalawa. Pinatanggap ko sa kay Jesus Christ, no? And then, I break tong spirit of addiction na to sa paninigarilyo in the mighty name of Jesus Christ. Simply, ganun lang po ginawa ko. Kasi we have authority to break bondage. Oh. Ano po nangyari? Kalipas sa mga ilang linggo, nagkita kami, kahit magkatabi kami, bihira kayo magkita. Nung nagkita po kami, nag-testimony po sa akin na hindi na po siya naninigarilyo. And yung taong pong ito, tinestify niya po yan sa mga kapitbahay namin na magkakatabi lang kasi kami. Pati sa asawa niya, masaya-masaya asawa niya. Kasi, natigil niya o pinalaya siya ni Jesus Christ doon sa kanya, sa pagiging bondage niya, doon sa spirit of addiction. Oh. So kung meron kayong alam na may mga spirit of addiction na ganyan, for example na ganon, kaya niyong i-break yon. Kasi hindi naman tao yung kinakausap niyo. Ang kinakausap niyo yung espiritu. Oh. So, yung tao na gustong lumaya at nakikipagtulungan kay God, ang kailangan niya kasi yung kalooban, walang magagawa yung spirit kundi umalis. Oh, so pinakamaganda sa lahat, i-share muna natin si Jesus Christ. I-preach muna natin yung gospel sa kanya. Amen? So we have also authority to break curses. Paano natin i-break yung curses? Di ba may mga generational curses na tinatawag? Break na po yan sa believers eh. Kasi we are Second Corinthians 5:21 or first ba? Sabi doon, we are a new creation. Kung new creation ka na, we are blessed. Hindi na tayo cursed. Kasi ang curse yung old self mo. In Christ, we are blessed. No, sa ating believers, alam natin. Pero paano natin gagawin yon doon sa mga hindi? Kasi, ito kasi nangyayari po sa body of Christ. Share ko lang po sa inyo. Sasabihin sa pulpito, sasabihin ng mga ibang pastor, hindi ka na tatablan ng anumang sumpa, curse, kasi believer siya na. Yes, tama po. Pero paano mo mapaunawa yun sa mga unbelievers? Kailangan mo muna i-share muna sa kanila si Jesus Christ yung gospel. Kasi si Jesus Christ yung namatay para i-break yung mga curses na yon. Kung may kilala kang naniniwala pa sa generational curse o curses, hindi naman siya believers, dapat gawin mo siyang believers. Kasi kung hindi yan believers, mananatili yan sa curses. Diba? Sinusumpa ang binibitin sa punong kahoy. Sino ba yon? Si Jesus Christ. So kung hindi nila alam yon, ano yung mindset? Nandun pa rin tayo sa generational curses. Pero ang isang Christian, isang believers, hindi na po yan makikurse. Blessed na tayo. We are blessed in Christ in Jesus' name. Amen. No? So, pero we have authority. Kaya nga pag nagpe-pray po kami, after nila matanggap, no? Sabi niya, susunod po yung kamatayan na nangyari sa pamilya ko. No, nakaraan. May pinag-pray kami, puro namatay yung dalawang kapatid niya, yung father niya. Same year lang. So, paano mo mapapaliwanag yung kalooban ba ni God? Hindi. Premature death? No. So, ano yung i-break natin? Kailangan mo i-break yung spirit of death doon sa kanyang pamilya. Paano? In the name of Jesus Christ. Ipaliwanag mo sa kanya na matay na si Jesus Christ para sa'yo. Pinako siya sa krus. Na-break yung curse sa'yo. In Jesus' name. And now, in the mighty name of Jesus Christ, kinakalaga namin itong taon to. Sa curse na to. In Jesus' name. And then tapos. Amen? So kung meron po kayong mga ganyang mga naranasan, you have authority para i-break yung mga yan. And also, we have authority to cast out demons. Alam natin yan. Meron tayong authority to cast out demons. Hindi natin yan masyado. We have authority also to heal the sick. So kapag may nakita kang may sakit, dahil may authority ka to heal the sick, go! Bilang believers, hindi mo kailangan na tawagin pa si Holy Spirit. Holy Spirit, kalooban mo pang gumaling to. Ano ka ba? Yes, sabi ng Lord, command ko yan. Yung mga bagay na kinuman ni God, hindi mo kailangan nang hingi sa niya kung Lord, kung
Kailangan mo ba itong ipaalam sa'yo na kailangan ko ito ipag-pray? No, alam mo na yan dapat kasi command yan ng ating Panginoon. Heal the sick. At ikaw ay may authority na gawin yan. Okay, ano pa? We have authority to raise the dead. Sino po dito? Namatayan ng kamag-anak. Pinagpray niya po nung buhay pa. Pero nung namatay, hindi niya pinagpray na mabuhay. No? Sometimes, yes, pray tayo ng pray sa mga may sakit. May sakit, nag-pray tayo. Pero nung namatay, tumigil tayo. No, hindi po dapat. Meron pa tayong pwedeng gawin. Raise the dead. Hindi naman tayo gagawa, si Lord eh. So magde-declare lang ako, in Jesus' name, I speak life, bumalik ka sa pangalan ni Jesus. At kung bumalik, praise God. Kung hindi bumalik, praise God pa rin. Basta nagawa natin, yung binigay sa atin na Lord na command, raise the dead. Oh. Amen. Ayan. We have also authority to bind and loose. No? I-bind natin yung spirit ng karamdaman. No? Igapos natin yan. Kalagan natin yung ating mga anak sa mga kung ano-anong games na nagmumulat sa kanila ng mga maling asal. Command the spirit. No? I bind every spirit ng lying spirit. Hatred, di ba? Insecurity, jealousy, in Jesus Christ na binabind ko lahat yan. And I lose spirit of love, joy, peace, patience sa aking mga anak. Amen? So, meron po tayong authority and idal lang po ito sa natin, kayang gawin dahil sa ating Panginoong Jesus. So, lagi mo sasabihin sa huli, in the name of Jesus. Hallelujah. Okay, so dako na tayo sa ating main points ng ating message. Yung keys, yung mga susi po to exercise spiritual authority. Mga keys to exercise spiritual authority. Siyempre, number 1, yung pananampalataya. Number 1, na susi sa spiritual authority mo is faith. Kailangan mo alam kung sino ka. Identity. Kailangan mo alam kung sino ka. At kung sino ka, ikaw ay nakatayo kasama si God. Nasa loob mo ang Diyos. So, greater is He that is in me. Diba? Sabi niya, Paul na tayo, si Christ, si Holy Spirit, nasa loob natin. So, sabi po sa Romans 8, verse 15 to 16. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. Okay? The Spirit Himself bears witness with our spirit. So the Holy Spirit is nasa ating spirit. Ano yung binibear niya? Ano yung dinadala niya? Ano yung sinasabi sa atin? That we are children of God. So kung ikaw ay child of God, diba, yung faith mo, grabe. Anak ako ng Diyos. So ano ba yung kapag anak ka ng Diyos, ano ba yung yung spiritual authority mo, yung promises ni God, di ba? Lahat ng pangako ng Diyos, lahat ay amen. Kay Christ. Tinawag kang anak ng Diyos. Alam mo, yung espiritu mo na born again, pinapaalam ng Holy Spirit sa'yo, ikaw ay anak ng Diyos. Tayo ay anak ng Diyos. At kung tayo ay anak ng Diyos, sinabi mismo ng Holy Spirit sa atin na tayo anak ng Diyos, yung authority na dumadaloy sa atin, yung position o status na meron tayo, galing sa Diyos. Amen? Yung spiritual authority mo, part yan
kung sino ka sa Diyos at kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo. Huwag huwag po kayong makinig, huwag kayong tumingin sa iba, no? Mag-focus kayo sa Word of God, hanapin nyo kung sino tayo diyan. Napakarami po mga kapatid, mamamangha kayo, makikita niyo yung power, makikita niyo yung authority, napakaganda, napakamakapangyarihan. Makikita mo, ikaw yun, basta sinabi ni Lord, ikaw. Lahat ng in Christ, di ba? Eto meron ka. So, kinikerry mo yung authority na yon sa spiritual realm. Why? Because ikaw ay child of God. Balikan natin, tayo ay na born again sa espiritu. Ang Diyos ay espiritu. So, sa spiritual realm, dala-dala mo yung authority na yan. 100% ikaw ang highest spiritual being sa mundong ito. Amen? Once na born again ka, lahat ng demonyo, diablo, under yan sa authority mo. Why? Kasi tinatahanan ka ng Diyos at ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay member ng royal family. Amen? So kung mag-exercise tayo ng spiritual authority natin, sige, hindi lang po sapat na malaman at maintindihan natin ito eh. Kailangan natin itong i-exercise. No, kung i-exercise mo itong spiritual authority, kailangan confident ka kung sino ka. No? Pag may nakaharap kang may sinasapi-sapian dyan, may mga ganyan, no? Confident ka na ikaw ay anak ka ng Diyos at bilang anak ng Diyos, meron kang authority against the devil, meron kang karapatan na yurakan ang gawa ng diablo, at kahit anong gawin nila, hindi ka nila maano. Di ba? Alam mo, sabi po ni Paul, di ba? We are ambassador. Tayo yung mga ambassador ni Christ. Ano nyo ba ibig sabihin nun? Sa Pilipinas, ay yung Pilipinas may embassy sa Amerika. So ambassador yung tao, yun yung taong pinapadala ng tawag ambassador. So yung office doon ng ambassador, dala-dala niya yung government ng Pilipinas. Kumbaga lahat ng power o military power ng Pilipinas, kapag may gumalaw doon sa embassy ng Pilipinas sa Amerika, lahat yung sasalakay. Imagine yung mga batid. Sabi ng scripture, ambassador tayo ni Christ. So yung government, yung kingdom of heaven, dala-dala natin dito sa lupa. Kaya nga sabi sa panalangin, Ama namin, sumasalangit ka, sambay na ngaan mo, mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa, gaya na sa langit. So, nangyari na po yun. Because we are ambassador ni Christ and dala-dala natin ang kingdom of heaven dito sa mundo. Amen? Hallelujah. So, another keys, number 2, to exercise spiritual authority is humility. Kailangan natin humility. So, kung tayo ay kung under sa atin o nagsasubmit sa atin, 'di ba sabi ng mga yung 70, nagsasubmit sa amin yung yung mga demons sa pangalan mo. Pag binabanggit namin, nagsasubmit sa amin. So, kung nagsasubmit ang demons sa pangalan ni Jesus, so tayo rin is kailangan iposisyon yung ating sarili under authority rin ni Jesus Christ. Nagsasubmit din tayo kay Lord. Siya pa rin yung boss natin. Siya pa rin commander-in-chief natin. Sabi po sa James 4:7, therefore submit to God. Resist the devil and he will flee from you. So ano ba ibig sabihin ng submit? Submit means to place yourself under the authority of a superior officer. So tayo, ang superior natin, officer natin, si God, si Holy Spirit, si Jesus. Why? Bakit tayo magsasubmit? Para maging matagumpay tayo. Sumusunod na tayo. Remember, si Jesus Christ sumunod sa lahat ng inutos sa kanya ng kanyang ama.
So tayo, nag-set ng example si Jesus Christ. So kahit may authority tayo, meron tayong superior officer na kailangan sundin para mag-gain natin yung victory. Amen? Alam niyo po yung submission? Ang submission po is attitude of humility. No? Alam mo, kay Sister Beb, no? Uh, as a leader, merong mga taong nagsasubmit sa kanya. At yun, nagpapakita yun ng attitude of humility. Kasi nilagay ng Lord si Sis Beb sa gawain na yan. And then pinapakita naman ni Sis Beverly yung kanyang humility as example. Oh. And then ano yun, marami naman okay, no? Minsan lang po kasi maka-join sa inyong gawain, no? Kasi meron din po akong gawain every Wednesday. Pero praise God po, kahit pa paano, na-adjust ko yung na-adjust ko isang beses sa isa ba na-adjust ko tong yung gawain ko. So praise God. At nakakapag-share din po ako sa inyo. So ang submission is attitude of humility na nare-recognize niya at nagpapasakop siya sa authority na binigay ni God doon sa mga tao na meron delegated authority. Yun nga, pinili ni si God, Beverly. Okay, dinedelegate kita as a leader dito sa platform na to. And then kailangan natin mag-submit doon sa leader na yon na alam natin na si God ang nag-delegate sa kanya. Malalaman niya po yan. Ayan, ano pa po? Yung positioning ourselves under the authority and direction of the Holy Spirit is nagbibigay sa atin ng move para doon sa ating authority. So kapag hindi ka nagpasakop kay Holy Spirit, sabi sa James, kung magpasakop ka kay God, kaya mong i-resist ang devil. Amen? Kapag nagpasakop ka kay God, kaya mong i-resist ang devil. Pero kapag hindi ka nagpasakop kay God, maniwala ka mga batid, hindi mo kayang i-resist ang devil. Hindi siya maniniwala sa'yo. Naniniwala lang ang devil sa salita ng Diyos. Susunod lang siya sa salita ng Diyos. So, kung tayo ay nagsasubmit kay God, kaya mong labanan ang devil, kaya mo siyang i-resist, tanggihan. Why? Kasi guided ka ng Holy Spirit eh. Nagpasakop po sa Kanya, nagpakumbaba ka sa Kanya. Sinasabi mo sa Kanya, God, hindi ko kaya kapag wala ka. Sabi ni Moses, kung hindi ka sasama sa amin, pag umalis kami, hindi na kami aalis. Ano mo yung character na yon? Na talagang nakadependent sila kay God. And then kung gano'n yung character natin, like Jesus, no? Si Jesus Christ, no? Hindi ako gumagawa ng sa akin. Kung ilalagay natin yung buong tiwala natin sa lahat ng aspeto ng buhay natin kay God, ay, sigurado mga kapatid, grabe ang blessing natin. Grabe ang kagandahan, kabutihan na matatanggap natin sa mundong ito. Why? Kasi ang plano ni God yun. Masagaan ang pamumuhay. Amen? Paano example po nun yung centurion? Diba? Yung alam po dati po akong may konting alam ako sa authority kasi nung high school po ako ay officer ng CAT. No? Naging officer po ako ng CAT and bilang officer, ngayon may nauutusan ka, sumusunod sa'yo, may pinapagawa ka, sumusunod sa'yo. No? Etong centurion, alam niya yung authority kasi yung mga nasasakupan niya, inutusan niya, sumusunod. May motto po yan eh. Ang motto po namin nun, obey first without complaint. Mamaya may sinabi si God. Complain muna tayo eh. Di ba?
Ano yan, may sinabi si God, bawal sa yan, hindi yan ang gusto ko para sa'yo. Gusto ko to Lord, complain ka agad eh. Pero kami po, bawal kami mag-complain. Kailangan namin sundin yung sinasabi ng ano namin, ng commander namin. Pero ang dami mo Kasi ng kapag hindi kami jogging pants. sumunod, Nilaban ko na rin 'to. meron kami punishment. Imagine mo, pero po hindi po ganoon si God. Imagine mo, sinabi sa'yo ni God, huwag kang pupunta sa lugar na yan. Mamaya ka na ata Halimbawa, alis si ate. Dali. na-invite ka sa party-party, sa bar. Huwag kang pupunta sa lugar na yan. Alam mo naman na ano kahit di mo naman itanong ka Lord, alam mo naman mali eh. Di na ako pupunta, huwag ka na pupunta, pero pupunta ka pa rin. Ano may nangyari sa'yo hindi maganda? Dahil ba yon kay God? No. Dahil sa actions na ginawa mo. Kasi lumabas ka dun sa protection na ginagawa na sinabi sa'yo ni God na huwag kang pupunta. Kailangan natin mag-obey sa Kanya without complaint. Kapag sinabi ni God at sumunod ka kagad, naiintindihan mo na si God is superior kaysa sa lahat. Alam mo na si God is walang masamang ibibigay sa'yo kapag sinabi niyang no. At kapag sinabi niyang yes, maganda yung mangyayari sa'yo. We need to obey God. No? Walang complain. Obey. Amen? So ano ba yung resist? Yung resist naman, stand against doon sa utos. Nag-o-oppose ka. So, kapag nag-o-oppose sa salita ng Diyos, nire-resist mo si God. So, sabi dito, kung nag-o-oppose ka sa salita ng Diyos, nire-resist mo si God, kanino ka nagsasubmit? Sabi sa James 4:7, submit to God, resist the devil. Kung balik rin natin, nag-resist ka kay God, kanino ka nagsasubmit ngayon? Realization? No? Amen? Okay. Number three, key, susi sa ating spiritual authority is revelation. So pag revelation, listen to the voice of God. Sabi po sa John 5:19-20, then Jesus answered and said to them, most assuredly I say to you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do, for whatever he does, the Son also does in like manner. For the Father loves the Son and shows him all things that he himself does. And he will show him greater works than this, that you may marvel. Okay? So yung authority ni Jesus Christ dumadaloy dahil as his position bilang anak ng Diyos. So, ang anak ng Diyos, mga kapatid, merong authority. Pero, meron din tayo tinatawag na personal intimacy. So, kung gusto mo talagang dumalo yung revelation, gumising ka na maaga. Mag-speak ka kay God. Makipag-usap ka sa Kanya. Personal intimacy. Ayun po, maganda yung ginagawa nyo every 3 a.m., no? Pero kung alam ko naman, meron yung iba. Kung magkakaroon kayo ng personal, diba? Yung talagang kayong dalawa lang nagko-commune ni God, ay grabe po. Yung revelation na ibibigay sa'yo ni God. No? Napakadali lang. Madali mo ma-recognize kapag gawa ng enemy, pag kunyari, lalabas sa ng bahay mo. Alam mo na sasabihin sa'yo ng Holy Spirit, teka lang, huwag kang dadaan dyan. May mga ganun po, no? Yun po, ang ganda nun. So, si Jesus Christ, hindi po siya nag-act independently. Siya po ay nakadependent sa Holy Spirit. Nakadepende po siya kay Holy Spirit. Si Jesus Christ is nakasubmit kay Father God sa lahat ng ginagawa niya to please the Father.
Alam niyo yung gustong-gusto mo yung gawin yung kalooban ng Diyos kasi gusto mong sumaya si God. Alam mo yung anak na sumusunod sa utos mo, ang pakiramdam ng magulang ang saya. Amen? Kapag yung anak mo na sinabihan mo, anak, eto yung gawin mo, anak, ha, ganyan. Tapos sumunod yung anak mo, di ba saya sa pakiramdam nun? Na sinusunod ka at ginagala ka, nirespeto ka ng anak mo. Imagine mo, merong utos si God, may commandment sa atin. No? Yun doon sa Old Testament, 613. Pagdating sa New Testament, nasa 1,000 plus. And then Lord, parang ang hirap gawin yan, Lord eh. Pero si Jesus Christ, gustong-gusto niyang gawin yung kalooban ng Ama. Why? Kasi kasayahan niya na makita na masaya ang Ama. Sa pagsunod natin sa salita ng Diyos, at tayo ay masaya sa pagsunod sa Kanya. Yun yung importante. Masaya tayo sa ginagawa natin paglilingkod sa Diyos. Hindi tayo napipilitan. Hindi dahil sa may nakukuha tayong mga benefits kay God kapag tayo ay naglilingkod sa Kanya. Mali po. Paano kung wala ng benefits? Lingkod pa ba tayo? Nandito pa ba tayo? No. I-please natin si God kasi gusto natin si God na maging masaya sa pagsunod sa kanya mga salita. Amen? So, as we have fellowship kay God, ano nangyayari? Nade-develop yung intimacy natin sa kanya. At yung authority natin nag-grow pa. Lalo pang nag-grow. No? So, kung i-exercise natin yung authority natin on behalf of God, kailangan alam natin kung ano yung gustong i-accomplish ni God. Right motive, right intention, nakatulad ito ng gusto ng Diyos. Oh, amen. Hallelujah. Ayan. Okay. So, regarding po sa Revelation, may oras pa ba ako? So, regarding po sa Revelation, last 2 weeks ago, meron kami pinag-pray online po, no? 2 hours and a half, mga kapatid. 2 oras at kalahati bago namin natapos yung deliverance. Ang tagal. Pinakamatagal sa nangyari. Sa namin sa online na ministry. No? Yung kwento po, sila po ay tiga-copies. Tiga-copies po sila. Magkakapatid, mag-ama, lumuwas ng Manila para ipagamot yung anak nila. Sa Capiz naman, no? Pero albularyo kasi hanap nila. Sa Capiz, marami naman albularyo, marami naman makukulam. Pero lumuwas po sila kasi wala silang makita doon ng mga gamot. Pupunta ng Manila, naghanap ng mga manggagamot. Ngayon, napunta po sila ng Laguna. Kasi Laguna, Cavite, marami din po yung mga manggagamot. Ngayon, yung anak nila, ganun pa rin po nangyari. Sinasapian, nagwawala, ganun nangyayari. O ngayon, nung kami po ay nakita nila sa online, akala nila albularyo kami. Pero pinaliwanag namin, ganyan, send namin si Jesus Christ, Lord and Savior, ito yung paraan namin, ganito yung ginagawa namin, share kami ng gospel. Ngayon po, ito na po. Nag-start na yung praying namin, yung deliverance. Umpisa pa lang, tulala na yung bata. Sabi, ba't hindi nagsasalita? Sabi ng tatay, 4 na araw na po siyang hindi nakakapagsalita. 4 na araw na rin pong hindi nakakakita. Kasi kapag paano nilalaman na hindi nakakakita, yung humahawak sila ng bagay tapos tinatapat dun sa mata, hindi man lang kumukurap, walang nakikita, nakatulala lang. 4 days na po. So ngayon, nag-declare kami ng nagka-cast out kami. Ayun na, nag-manifest po yung spirit. 5 tao yung may hawak sa kanya. Yung bata, medium built lang. Tapos teenager pa. Pero 5 tao yung mahawak sa kanya. Dahil nangahaga, nagmumura, nandudura, nagme-make face sa amin, nag-dirty finger sa amin, ang ginagawa sa amin. Ay, grabe. Alam mo, Karit, hindi talaga umalis talaga yung spirit. 2 oras at kalahati na nangyayari. Sabi ko sa kasama ko, nung magdadalawang oras na, sabi ko sa kasama ko, ikaw na muna.
magpe-pray lang ako kasi hindi ko na alam yung gagawin ko kasi halos lahat ng ano, nag-declare na ako pero bakit hindi umalis? Sabi ko gano'n sa sarili ko. Saka sa kanya. Eh, ano ba itong ano, Revelation? Dito sa Revelation po, no? Inas ko si Holy Spirit. Sabi ko, Holy Spirit, ano po yung nangyayari? Bakit po ganito? Sabi ko gano'n. Sobrang tagal na po. Bakit parang minamak lang kami ng Spirit? Parang binabaliwala kami, parang binubuli kami, sabi ko gano'n sa kanya. Ano po problema? Ano po yung kailangan namin matuklasan dito? Sabi ko gano'n sa ano, kay Holy Spirit. Tapos nawawalan ako ng pag-asa. Nasabi ko po kay Holy Spirit, nasabi ko, Lord, pag ito hindi umalis to ngayong gabi, ayoko na sa deliverance. Sabi ko pong gano'n sa kanya. Alam niyo yung may relationship ka na kaya mo sabihin yung ganong mga salita kay God. Kasi na-build mo na yung relationship mo na alam mo na si God is makikipag-usap sa'yo. At sasabihin mo kung ano yung nararamdaman mo, yung sa loobin mo, doon sa nangyayari. Hmm? Sabi ko po sa Hello? Lord, parang ayoko na sa ano sa deliverance kapag ganito nangyayari, ayaw umalis. Pero alam naman na Lord yung puso mo. Alam niya na gusto mo yung ginagawa mo. Oh, parang tatampurot ka lang. Yeah. So ngayon, pagbalik ko nung bumalik na ako dahil nung sinabi ko kay Lord, bigla po siya nag-impress siya kung ano gagawin. Ang tanong niya sa akin, bakit ganyan yung asta niya? So, kung binabaliwala yung mga salita niyo, binabaliwala yung mga command niyo, anong spirit yung ganon? Diba? Arrogant spirit. Galing. So bakit? Meron siyang alam na akala niyang meron siya, pero wala naman siya nun. Alam niyo po yung verse na binigay sa akin? Yung sa Matthew 28, all authority has been given to me unto on heaven and on earth. Alam niyo po mga kapatid, 5 beses ko lang sinabi yung scripture na yon. Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay binigay na kay Jesus Christ. Kaya ikaw, Espiritu ka, tinatanggalan kita ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Lahat ng kapangyarihan, 5 ulit lang po mga kapatid, alam nangyari. Umalis po kagad yung Espiritu. Amen. Araw-araw, merong binabahagi sa atin si God. Hindi ka naman biglang mature na eh. Hindi ka naman biglang, yung faith mo is biglang taas yung level eh. No. Every day, ikaw ay tinutulungan ng Lord mag-grow. Pero kailangan mo makinig sa Kanya, magpasakop sa Kanya. May mga revelation na pinapakita ang Lord sa spiritual realm na parang, ganito pa rin nangyayari. Napaka-powerful talaga ng scripture ng Word of God. Hindi kayang tiisin ng diablo kapag tinatayuan mo yung salita ng Diyos. At kapag alam mo yung salita ng Diyos, si Holy Spirit nire-remind sa iyo. Ano sabi ni Jesus Christ? Susuguin ko siya. At ang mga salitang sasabihin niya sa inyo, ipapaalala niya sa inyo yung mga sinabi ko. So, every time mga kapatid, na kapag meron kang suliranin, pinapaalala ng Holy Spirit yung right scripture na gagamitin mo para sa problema mo. Yung right word na bibigkasin mo para makaalis ka dyan sa nangyayari sa iyo. So, napakahalaga ng Word of God para mai-remind sa'yo sa Holy Spirit. So, kung hindi ka nagbabasa ng Word of God, ang mag-remind sa'yo, tao. Walang malamig na tubig. Magpapray ka, i-remind sa'yo ng tao. Ito yun, Maglagay ka gagamitin na. ng Holy Spirit ni God, yung tao yun, para sa'yo. Para i-remind sa'yo, Sabi ito ko yung kasi sa salita inyo, ng pag Diyos. kumukuha kayo ng Meron ka tubig, maglagay rin kayo yan. agad Kung eh. masaga tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? So, continue na po. Dalawa na lang. So, other keys po ng ating spiritual authority to exercise is number 4, use your voice. So, kailangan mo mag-speak. Kailangan mo mag-speak ng strong verbal commands. Kailangan hindi po yung sigaw Alam mo, sumisigaw ka lang ng sigaw pero hindi mo naman naiintindihan yung sinisigaw mo. Sumisigaw ka lang dahil natatakot ka. No? Oo. Kailangan mo mag-speak ng strong command. Verbal commands. No? Sabi sa Mark 11:22 to 23. So Jesus answered and said to them,
have faith in God, for assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast out into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he say will be done, Kahit he nakikita will mo naman, have Shelo, na nandito whatever pa'y he basahan na pap, says. hindi mo man lang matanggal. Oh, so ang entire, no, ang entire invisible or spirit world ay nakikinig po kapag binabanggit ang salita ng Diyos. Oh, kaya kapag alam mo yung word of God, kapag binanggit mo talaga yan, may mga narinig talaga espiritu eh. Kaya sabi ni Jesus Christ, sabi ni God is death and life is in the power of the tongue. Diba? So, yung babanggitin, huwag kang banggitin mo lang palagi yung word of God. Kasi ang word of God is Mamaya, pure Kel. light. Oh, every time na binabanggit mo yung, gising na naman tong Hindi si, pa nga binigay yung gising na bayad naman ko tong si eh. Beverly, gising na naman tong si Eleonora, gising na naman ito si Jane. And then tapos ang binabanggit mo araw-araw sa buhay mo, word of God. And then, ayun devil, nako, humalis tayo dito. Ano naman kayo sasabihin? Oh, so kailangan mong gamitin yung salita ng Diyos. Speak the word of God. Use your voice. Mo ang salita ng Diyos. At ang buong kung ano man ang pagkilos ng enemy sa buhay ng mga anak ko, sa pangalan ni Jesus. Command. Oh, kailangan natin mag-command. Ano ibig sabihin ng command? Ang command, ang ibig sabihin, sabi pa sa Webster Dictionary, to issue an order with expectation that it will be carried out. So if we command in the mighty name of Jesus Christ, meron tayong expectation na inaasahan na ito ang mangyayari. Nag-declare ka ng healing. Ano, baka gagaling? No. Gagaling siya. Nag-declare ka ng life. Nag-declare ka ng provision. Baka may dumating na provision? Baka sakali? No. Expect mo na ang salita mo in the mighty name of Jesus Christ is makikerry Ay, out. isakay mo ba yung malaking vacuum, And Kel? that will Shelo? happen. And then kanina Tinatanong nakita ko nga natin kung yung naisakay testimony malaking ni Sister vacuum. Beverly. Wow, nakaka-amaze po yun. Grabe. Diba? So kailangan mo mag-command, mag-speak, use your voice. Bakit? Kasi po ang spiritual world, hindi po sila pwedeng magbingi-bingihan sa salita ng ating Diyos na buhay. Amen? Hindi siya pwedeng magbingi-bingihan sa mga commands ng mga God's anointed servants. Pag sinabing vacuum, malaki. On behalf ng ating Diyos. Amen? Example, ano ba ginawa ni Jesus Christ? Jesus commanded sickness to leave sa Luke 4:39, sabi po doon. So he stood over her, commanded the fever, sakit po ito. Ito po yung nanay ni, mother-in-law ni Peter.